May naka-display dito na Vespa. Dito na lang ako nagpa-appointment ng first PMS. Pangalan pala ng ating kotse ay pinarwash na rin nila, no? Bumaba yung babayaran natin kasi kanina nasa 2.6 siya. So na-less pa siya, naging Ngayong araw mga kap, samahan niyo muna ako sa Mitsubishi Valenzuela. At medyo napahaga nga ang pagpunta natin dito. Akala ko kasi matatraffic ako papunta. siya nakausap ko. Wala pa daw magre-receive. Kasi yan, napaaga pa natin eh. Pero yan, hintay na lang tayo. Wala pa ang tao, parang nagla-login pa lang sila. At makalipas lang ang kalahating oras. Oh, yun, dyan na siya. Pasok muna tayo dito. Alright. Maganda at malinis ang branch nila. At very accommodating din ang lahat ng mga staff. Kainan. Wapit. Right. Merong miscellaneous na hindi pwedeng tanggalin. Nasa 700. So kung natanggal sana yon, nasa 1.9 lang yung babayaran natin. Pero yun, hindi siya pwede tanggalin daw. Dito tayo sa malawak na lang parking lot. So ayan, maghihintay muna tayo hanggang 10:30. So magna-9 pa lang. So medyo mabilis naman, no? Kung sa PMS, first PMS natin sa sarili nating sasakyan. Kasi dati nagpapa-PMS ako kay Accent sa Shell. Pero ngayon dito na mismo sa kasa ni Mitsubishi. Yun yung si Accent po yung gamit natin, yung ginagamit natin dati sa Grab. So dito lang ako sa labas kasi mas presko dito. Hindi naman ako nahirapan pa-schedule dito, kumuha ng appointment. So nag-download lang ako nung app nila na 360 Connect. Tapos pinili ko lang tong branch na to sa Valenzuela. Mas malapit kasi ito sa akin kaysa pupunta pa ako ng Manila. Nakuha ko kasi tong kotse sa may Abad Santos. Dito na lang ako nagpa-appointment ng first PMS ni Hope. So ang pangalan pala ng ating kotse ay Hope. Tinawag ko siyang Hope dahil hindi ko inakala na magkakaroon ako ng ganito, ng sasakyan. Lalo na nasa 30 plus na ako. Try lang naman ako mag-apply ng kotse kung ma-approve ako. Kasi nga, virtual assistant tayo. Wala tayong ID. Meron lang tayo is COE at payslip. Tsaka TIN number. Yun yung mga basic na hiningi. Nung sinubmit ko yun, may mga ilang bangko na hindi ako na-approve hanggang sa tinawagan ako ni BPI, nag-verify siya after siguro mga 10 days. Doon ko nalaman na na-approve na tayo at sobrang tuwa ako nun. Na-release namin siya, nakuha namin yung kotse. Sulit naman, sulit talaga, sobrang sulit na nagkaroon tayo ng sarili natin sasakyan sa pangalan natin. Lesson lang na huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Habang nabubuhay, meron pa pag-asa. Kaya tinawag ko siya na Hope, na kapag nakikita ko siya, symbolize siya sa akin na meron pang pag-asa sa buhay. Kung dati nangangarap tayo na magkaroon tayo ng sarili nating sasakyan, huwag tayong tumigil. At sigurado magkakaroon din tayo or matutupad din natin yung mga pangarap natin. So ito na, nangyari na sa akin. So pwedeng mangyari sa inyo. So tiwala lang. Kain muna tayo kasi hanggang 10:30 pa tayo maghihintay eh. 9:15 pa lang. So tumambay muna ako dito sa Lazaro Street sa Valenzuela. Para kain. Linis naman. Approve. May tissue pa. May hand dryer and soap. Goods. Meron sila dito na Moto Gears, Moto Ace CCS. May helmet, vest pa yan. Mga shoes, huh? Tapos may jacket dito, oh. May perfume.
May merch. Mahal, no? 18K, 22K. Wow. Side mirror mount, vibration. Mount push lock. Okay yan. Yan, dito yan sa loob ng sa loob nila. May naka-display dito na Vespa. Hindi, oh. ABS. Vespa. Ganda naman po, ano? Kapal. Ayan. Switch niya. Switch niya rin. Di ko alam kung anong motor to eh. Pero ganda. Vespa. Alright. At makalipas lang ang ilang minuto ay tinawag na ako para magbayad. Alright, balik kalsada na tayo at tayo pauwi na. Dadalhin na natin ito sa parkingan. So ayan, natapos na yung PMS. Napakasaglit lang. Sobrang bilis lang ng PMS. Nakakatuwa naman. Kinarwash na rin nila, no? Bumaba yung babayaran natin kasi kanina nasa 2.6 siya. So na-less pa siya, naging 2.1 na lang, or sabi natin 2.1 something. Tinanggal natin lahat ng mga hindi pa daw need. So kasali kasi ako sa group ng Mitsubishi G4 Mirage, no? Yung pang Mirage. May mga nagpo-post kasi doon ano bang mga gagawin sa PMS at kung ano lang talaga yung dapat, yung importante. At marami namang mga nag-comment doon sa group na kung ano lang talaga yung importante. Oil filter, yun lang. So kung meron pang iba, papatanggal mo na yun para mas mababa yung babayaran mo. Kung kayo'y magpapa-PMS at wala kayong idea, sana nakatulong to sa inyo. Binayaran ko lang is nasa 2,000, sabihin na natin 2,200. Sarado na natin doon, no? Kasi kinain ko pa eh. Pasarap sa 7-Eleven eh. Yung next natin na gagawin is papataasan na natin si Chase. So ang pangalan naman ng motor natin is si Chase kasi pinangalanan ng bunso kong anak na mahilig sa Paw Patrol, no? Actually, nung gamit natin si Miracle, si Honda Beat, nakita namin yan, si Motorstar. Tinuro nung anak ko, ka-display siya dun sa harap ng Motorstar. At pinatry ko sa kanya. So ayun, nagustuhan niya. Sabi niya, I want this. Let's buy this ko, no? So ako naman si tatay, syempre naisip ko rin naman na okay nga din naman yung mas mataas na motor at mas malaki. So ayun, kinuha na natin at ayun na yung gamit natin ngayon, si Motorstar Easy Ride 150 Fi. And for our next vlog, ang pagpapalit ng rear shock ni Chase at kung gaano ito kahirap